Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan. Against the Flow. What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na makakasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there. Vlogger, influencer. So my friends, Jericho, Ruther, started posting about this guy. And he's basically crying, I think, in a car and talking about, how the Lord has spoken to him through the Bible. And he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy. Hello, hello po. What's up, Manoy? Nice meeting po yung Mac Pastor Jordan. And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name? It's okay na, kahit Manoy na lang po. People call you Manoy. Yes po. But when you're at the house? Manoy pa rin po. Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God. Nice. So, good job. I mean, Thank you. praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord. Yes. So, would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na, ano ba ang tawag sa content mo, bro? Parang dark humor. Dark humor. Dark humor content. Okay. So, ayan, doon po ako nakilala. No? So, may mga skits ako na out of this world. So, may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya. Okay. No? So, yun yung way ko. Pero, talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun. So now, is it light humor? Ano pa rin, comedian pa din. May comedy skit pa rin. Pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos. No? Wow. Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos. No? So, yun po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din may bago sa makita yung mga followers ko, no. Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo, no. Talagang sa blessing ni Lord pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no. So yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no. Parang aayusin niya lang. Ayun, so yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon. That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, AC/DC, Yes, po. Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos, Yes po, droga. Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like this song kasi walang drugs. Parang ganun. Music is, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh. Opo. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa Yes purpose po, niya. yes po. Ay nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther. Kasi yon talagang comedian yon. Yes po, oo nga po. And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then... Kasi this past few weeks po ay talagang nakakakita na ako ng mga Bible verses, yung mga content creators na nag-share ng gospel. So, yung natatambayan ko, tas unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So, tapos, yung wife ko kasi, almost mag-1 year na siya sa church. Lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, hayaan mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabayaan mo na ako. So yung pala, pinagpipray nila ako. Nakaw. Pinagpipray nila ako kasama yung mga nila ka-cell group. Tapos parang, nung Saturday, kasi pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3,
Yun, so parang dun pumapasok yung mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yun, yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. parang ano pa nangyari sa akin, daw makapag-isip ng content. Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, sama ako magsimba. Nagulat siya. Ano sabi niya? May sakit ka ba? Or... Sabi niya, talaga ba? Parang lang, pinipilit kita ngayon, parang kusang loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun, and then nag-charge kami. Tapos, ayun, tinakay ko. Parang yung, sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel. Mm-hmm. So yung topic dun sa church nung Sunday na yon. So, shinare ko din. So, sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then, yun, shinare ko. Tapos, positive yung comments. Mm-hmm. Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi mas kilala nila ako sa pagiging, tag dito, loko-loko, mga contents na gano'n. Tapos nagulat sila nung Sunday, nag-post ako ng gano'n. Sabi pa nga nila, unfollow na to, tumitino na. Tapos, ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday. Mm-hmm. Nag-try ulit ako na gano'n. Tapos, yun na, gano'n ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko sa video na yon. Tapos, pinost ko sa Facebook. Tapos, bumili ako ng Bible. Tapos, yun, nag-try ako magbasa dun sa may, inuna ko yung sa Book of John. Yun, nag-try ako ng basa. Tapos, pero, di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so yun, tas halong the way na nagbabasa ako, parang bigla akong di ko alam eh, parang bigla akong umiyak, di ba? Bigla akong umiyak dun sa Bible verse na yon kasi nakakamdam ako ng talaga ng takot. Halo-halo na po yung emosyon ko, halo ng takot tsaka yung talaga yung, pero feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. Mm-hmm. So, yun po. Tapos, simula na dun, talagang umiyak ako. Actually, putol yung video na yun eh. Kasi, ang tagal ko umiyak nun. Almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba. Kasi ang pakit ko umiyak. Sabi ko, ayun, inedit ko lang. Sabay, ko lang ng konti. Pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba? Sa, po talaga, ayokong magpakita ng talagang malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita umiiyak. Talagang magkukulong ako sa kwarto kung nalulungkot ako. So that's really new. Actually, may na-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Di ba? That would have, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, 2 weeks, parang ilang weeks na ba? Mga 1 week pa lang. One week pa lang, tingnan mo. Tapos, you can't fake this stuff eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I know about yours eh, kasi nga, parang you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past? Hindi po. Okay. Pero, hindi po. Tsaka naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko doon. Tsaka, gusto ko i-share kasi kasi baka mamaya, pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko noon. Gusto ko ipakita sa inyo, ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit, nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun din yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba kasi first time ko yun eh. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, sobrang positive yung talagang mga naging comments. Akala ko talagang, nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi, sabi ko, parang hindi ako to ah. Hindi talagang, ka talaga, binago ka ng Lord. Oo, parang talagang awayin na ako ng mga followers ko na ito ah. Pero, pinost ko pa din po, no? Ang tanong, kasi he's now close to 1 million on the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit.
Kasi I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn. Yes, Para may content tayo na maayos dito. Pero, napansin mo ba? Nabawas ba? Or followers or engagement? What do you think happened Hindi the po, past kasi week? Wala pa. ang ano po talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng followers, pero talagang nadagdagan po eh. Parang Nadadagdagan pa. before parang almost mga 10K, almost 10K pataas yung nadagdag po sa akin followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na unang natatakot ako magbago ng post, ng content, so mag-share ng gospel kasi iniisip ko babatuhin ako ng bash. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no, Yes. yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupush cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami, kasama mo kami sa laban na to. Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees, hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman, hindi, di totoo yan. Paano naging Christian yan? May totoo, may mga ganun. Opo. Anyways, so that's the thing eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawalan ng followers if, that means following Jesus. Yes po. Ngayon, talagang push na ako, no. Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin, no. Kumbaga, kumita na ako doon. 'Di ba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no. Gamitin naman yung platform ko to glorify yung yung blessings niya, no, yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din gamitin ni Lord, no, para yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ibang mga tao, no, na nakakanood sa akin. Kasi before parang talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako flex. Sabi ko nga, ngayon ko nga lang po na-realize habang nade-drive ako dati, talagang mayabang ako, panay ako flex ng mga nabibili ko, kung na magpupunta ko, meron akong ganito. Para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, hate. Diba? Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh. Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumoy yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa, no. Parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun. Dati ganyan ako, mayabang ako eh. Paano i-flex din ako, parang bastos din ako sa mga sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No, so gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord para talagang mabago yung yung puso ko tsaka yung mindset ko. So, ayun, ngayon ko lang din na-realize and thank God na ganun na po yung yung mindset ko tsaka yung puso ko na tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa Kanya. And then bigla ko naalala yung isa pang content creator na kinainisan ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang gano'n. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then, dami nag-call out sa kanya eh. So, anyways, ikaw, as a content creator, you grew up with, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing. Right? So, what are some of the mean things that you've heard na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, Yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang mga natatanggap po ngayon, talagang parang parang kini-question yung faith ko no? Parang ini-insulto nila yung faith ko na, wala, lang yan, sa umpisa lang yan, no? Tama na yan. Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi kung ako nga lang din po talaga yung sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan. No? Mag-video ka lang ng mga scripted na pranks o mga kabastusan, no? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera. Diba? So,
ayun po talagang iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh. Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord, no. Tama. Si Kuya Jobert, have you met him? Ngayon po parang nag-comment siya sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber pero hindi pa masyado. He's Akong a busy friend pa eh. then. Pero he started off then with some dark humor. I mean, simple lang yung, di ba, yung nagmura siya sa chicheria and Opo, mga classic niya. and then ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG content creator, comedian. Yes po. Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya. He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy Yes, po. in Him. Because laughing, wala naman tumatawa sa atin ng tuloy-tuloy na hindi tumitigil eh. Apo. Once you stop laughing, you're like, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life. So when you have this joy in the Lord, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin. Amen. Walang nanonood ng noontime show, paglabas, kanina adik ako paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba? Opo, tama. Pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo? Tama. Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa Kanya? Parang, Yes po. parang Dr. Xavier na kinonect doon sa parang octopus. Opo. Anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more. Ano? So you, actually, my question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start? Ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka-first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry. Okay po. Nag-start ako mga mga pandemic days kasi Okay, natulang. I was thinking matagal na din. pandemic days, syempre walang magawa sa bahay, nagtry ako mag-vlog. Mahirap po mag-vlog noon kasi kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error, kumbaga parang marami akong tinatry na contents. And then doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may yung parang conversation skit na mga relatable contents. Yun, so nag-start ako dun sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklihan ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko candy din. Mga ganong videos. No, so tapos nag-viral ako po dun sa mga delivery contents ko. No, yung nagdi-deliver ako ng parcel, tapos magreklamo ako. Parang ganun yung yung vibes ko noon eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-guest po ako sa sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun nag-guest po ako doon. Yun, nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ng ugali ng tao, no. So, sana kung for the good eh, no? So, dumating Sana din kung sa bigyan ka ng pera para magkumanda ang ugali mo. Opo. Wala namang ganun. Talagang minsan na-tempt din ako na promote ng ng mga casino. So nag-promote din po ng mga casino. Nagkapera ako doon pero Mga sabungan and opo, talagang online gaming. Yung pera po na yun is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yun, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So,
ayun din yung inano ko dati, parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit malaki yung kita ko, hindi ako masaya, parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony, parang naghahanap ako ng peace. Naiinggit nga ako dun sa mga yung mga taong lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila, alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun, bakit ang dami kong, may pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong tuliro, alam mo yun, stress. Tapos, hinahanap ko yung peace po talaga, yung peaceful sa puso ko. Umattend pa nga po ako ng ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang magte-take kayo ng mga something, kung ano-ano, para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede ko banggitin yan. Alin? Brand? Mga nagte-take po kami ng mga parang sa mga ceremony na yun, magsushrooms kayo. Okay. Para, oo. Grabe, kailangan. So even marijuana is one of those things Yes po. that they use to have a spiritual encounter supposedly, pero wala pong kwenta yun. Bumibili pa ako ng mga crystal for protection, crystal for peace. Wala ang kwenta yung lahat. Talagang wala rin nabigay sa akin, parang parang naging high lang ako doon, parang Scam? parang nag-illusion lang ako, sandaling parang temporary. It's more of parang tawag na anesthesia. Yes po, Then parang it is ganun. a medicine. I mean, it's not like you're in pain and you get anesthesia, pero hindi nawawala yung pain. Yes po. Binigyan ka lang ng pang-panumb. And Panandalian you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places. Yes po. Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw James, sa camp ka, yan yung mga ganun. Big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty. Yes po. And that's when this person encountered God na parang, and then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said na I wish everybody will experience having a lot of money, or just so you can experience then na it's not what will buy happiness. Something like that. Tama. And then another thing that, ang dami ko naalala, sorry dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have, hindi siya dark humor, skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami, I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan yun eh. Merong bumibili. Pagbilang po, tapos sabi niya, ano po yun? Pagbilang nga po ng peace. Tapos, binigyan siya ng peace. Ayoko nito, temporary na ito, dito matagal. Tapos, pasok yung Bible verse. Nice. Yung Bible verse, the peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit. Tama po, tama. Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy. Yes Or po, maybe he pwede. can make. Pwede po. Marami akong mga ideas para sa iyo kasi ako frustrated comedian. Alam niyo ba yan? Ngayon, naging dad jokes na lang ako. Pero siguro, pwede ko itong ibato sa mga friends ko. Si Naruto, binabato ko ng mga jokes. Pwede po, Sige, pwede kayo po, na lang pwede mag-deliver nito. Ayun. So anyways, so you started only 5 years ago and already so many. So when did you realize na, ano na pala to, viral na ako or sikat na ako, or when did that come? After a certain video ba, or may nagpa-picture, or may nagbigay sa'yo ng malaking pera? Kapag yun, tulad nun, yung marami na po nagpapapicture pag lumalabas ako. Tapos, nababayaran na ako. So, nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate. So, Eto, magkano po ito? Hindi. The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid. Yes po. Yeah. So, Di ba, yun na. sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Apo. Pero thank you, Mano. I mean, we can't afford you eh. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying? So, yun po. Parang dun ko na-realize na, okay parang
dahil sa mga vlogs ko, parang nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko para magkaroon ng pera, no. So doon na figure out ko na parang sikat na ako, no. Parang value na yung pangalan ko, may value na, parang ganun. Pero wala rin eh. Kahit sobrang mahal ng kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka highest paid na content creator, kung talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo, talagang maliligaw ka eh. Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no, para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan. Parang ganun. So thank God na inalis ako ni God sa ganun, no. Talagang parang ang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church. So parang... So may background ka din pala? Opo, sa Christian church. May tanim yun? So yun nga po na-realize ko, talagang may tanim po talaga yun. So hindi sayang yung pag-church ko nung dati, nung bata ako. So may tanim po talaga. So walang sayang talaga sa sa mga binabato, sa mga naririnig nating mga gospel, mga Bible verse, no. May tanim po talaga 'yon. And then ngayon, talagang parang ngayon ko lang na-realize na na-align lahat eh. 'Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng parcel yun sa content ko. Ngayon nagde-deliver na ako ng gospel. Parang gano'n, no, talagang naka-align. So of good news. So may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko, to realize na may mali din ako, no? Parang inaalaw niya na, okay, sige, parang magawa mo yung kasalanan mo yan, para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan. No? So, marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no? Para dito ako mapunta, no? Sa mga friends na to. Opo. So, yun. Sobrang thankful talaga. Sobrang galing ni Lord. Sobrang galing ni Lord, no? He's truly good. I mean, ang sinashare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang ang daming napatawa na tao, pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley. Growing up, I loved watching his movies, his sketches, pero namatay siya. Yung pagkamatay niya, napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine these famous comedians, clowns, whatever, daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili nila. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang you were headed there in that dark hole, dark humor ka, and everybody, bentang-benta ka, but you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo, but really, what it is getting me is benefit for money, pero for my soul, it's not doing anything. Opo. And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy sa showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapayat siya, pero yung mga gigs niya, kukunti talaga. Opo. Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabayan niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niya si ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin. Opo, tama. Babalik ka rin. And He'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter what you did. Against the flow. Parang ko yun, tagline. Tagline. Na ginagamit ko sa outro ng mga comedy skits ko. How long ago was this? 2 weeks ago? Or Almost years. Years na din. Okay, tumigil ka na rin ng ganun. Simula po nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So ngayon binago ko na po, pinalitan ko na ng Bible verse. Okay. Bible bars. So pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it, but some people naman will keep it there. So you could also see
where I came from or the change or where Yes it po, happened. yes There's po. a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala ako din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past ng mga ano. Pero maliban natin, it's a part of your story of grace. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon. Yes po, yes That po. you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be. Yes You po. know? And that's the grace of God. And so in this journey of yours, ano ba? Nahirapan ka ba mag-quit pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalis na Lord ng buhay mo na dating gawin? Ngayon, nahihirapan pa rin ako mag-adjust pero sa tulong po ni Lord talagang nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmumura. So, unti-unti, nawawala na rin. Parang hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun. Konting yung, ano na lang, parang, Opo, parang tira. Yung tira. na-slip lang, parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no. So sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang before parang konting pagkakamali lang ng anak ko, napapagalitan ko, naaway ko yung asawa ko. Pero ngayon talagang sobrang thank God talaga kasi parang ang haba na ng pasensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin. Parang ganun. Sobrang sobrang kakaiba. Talagang ramdam din po yan ng asawa ko na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo ganun. Iba na yung toyo. Opo. So, Diba? Christian na toyo. Parang, yun po. so you have how many kids now? I mean, how old are they? Yung panganay ko 7 years old po. Tapos Ay, pareho tayo. yung baby ko 10 months. 10 months yun. Congratulations. And you've been married how long na din? Hindi ba? Okay, Hindi pa ako mag-usap married. tayo. I know a guy, no? Okay, Hindi pa po. basta, libre lang yun. Kasi may okay, pwede sabihin. Oh, okay. May plano na ako to surprise na mag-engage ako sa misis ko. Pero Magpo-propose po siya sa don't worry, I'll cut that part. Palay ba natin, makalimutan kong i-cut out. On this day, magpo-propose siya. baka Abangan natin. ngayong week, ko yun. Iplano ko. Kasi medyo kinakabahan, first time ko yun. Ayan. Parang, Ay, tapos na yung air to. Pag nag-engage na sila pag yun. So, yun, may mga plano akong ganun. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi That's great. dati parang hindi ako ready. No, that's amazing. That's kudos to you. I mean, when there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right. Yes po. And that's why ako, pa nagkakasal ako, kahit yung last week, 4 na nga anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos. Yes po, tama. So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world. Yes po, yes Now, going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F, 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 F. Pero I went from F words to faith words. Nice. You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig. Tama po. So, pag nilinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Di ba? Yes, amen. So, napaparapara ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. If I may share real quick, tapos na ako mag-share. Hindi. If I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then, Yes po. meron nga, nag-viral na yung, pinakwentuhan ka lang niya, parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, you're crying, you're, ano ba tawag sa English? You're bawling. Yan, yung mga tinatawag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways,
it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape dun sa kilala ko na may-ari ng kapihan. And that's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout-outs to him, and I tell him, you know Manoy, in another kapihan, and then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahabang schedule nito, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas. Bukas agad. So talagang, sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets. 1 week pa lang, pero wala. No regrets. Are you sure tuloy-tuloy na to? Yes po. Kasi hindi ko i-air to kapag hindi. Joke lang. But I see your life talaga is a really, it's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you're the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito, and aminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, nito kami, mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita. Thank Do you have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan? Ano lang, humble yourself lang kay Lord. Kasi, ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umami. Yung pinakamahirap, pastor, yung umami ka ng kasalanan mo. Kahit sabihin mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aamin ka ng kasalanan mo. Yun yung pinakamahirap eh. So, pride yun. So, ako, hinambol ko yung sarili ko. Talagang, kinonfess ko lahat, simula maliit hanggang malaki. No, tapos, sumingi talaga ako ng forgiveness. No, parang, ayoko nang balikan kasi parang ang hirap din mamuhay ng ganun. No, yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So, kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo, no? Para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo, no? So, pag naging humble ka kasi parang lahat go with the flow no? Kahit hindi sa humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, di ba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord eh. Parang sasagutin niya yung yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, lahat yun sinagot niya. No, nung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom, ganun talagang binuho siya sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat, marami realization, marami akong mga tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako, kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no? Palambutin mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan. Di ba? Parang, hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord, no? So, ayun, talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng be humble. So ngayon, iba na yung i-flex mo. Iba na. Wow, Si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, you flex the Lord. You boast in the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya. Amen. And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So you have received grace. And right now, we want you to receive more grace. So our friends from Red Brand wants to give you this gift because God loves you, bro. Yan, unboxing tayo. Uy, mahilig ako sa cups. Yan, God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends. Uy, big shout out po sa RD Brand. Yeah, Red Brand. Pastor Rodel.
Thank you so much. Thank you so much po. Napakaganda nito, no. Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no. Lahat po tayo, no, kahit anong itsura natin, anong ano natin, kahit sobrang dark ng past natin, no, mahal tayo ng Diyos basta lumapit lang tayo sa kanya. And shoutout sa mga followers ko, no. Sana panoorin niyo 'to hanggang dulo, no, para parehas tayong i-bless ni Lord, no. Ayun, shoutout din sa family ko, yan sa wife ko. Yes, I love you. Shoutout kay JM, yung interpreter mo. Yes, shoutout pala sa akala niya i-Englishin ko lang siya. Sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, Pastor Jordan, no? Kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang This is only a start of, Yes, thank you many, po. many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung ating ding Spotify, YouTube, and Alright. Facebook. Follow nyo sa socials. And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat. Yes, Grabe. thank you so much. Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, si Manoy, let's all go against the flow. Alright.